Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa ng ganap na bagyo. Wind signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. Philippine Coast Guard iginiit na hindi isinuko ang Sabina Shoal kasunod ng pag-pull out ng BRP Teresa Magbanua. Presensya ng tropa ng Pilipinas sa naturang teritoryo mananatili. Umano'y engrandeng selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinuligsa ng isang mambabatas. Presidential Communications Office iginiit na walang ginastos na pondo dito ang gobyerno. Kable na nagsusupply ng kuryente sa tren ng LRT2 sa Gilmore Station tinamaan ng kidlat. Pagbubukas ng biyahe ng tren na antala kaninang umaga. Panibagong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At Republican presidential candidate Donald Trump nakaligtas sa isa na lamang pinaniniwalaang assassination attempt. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 16, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumalik na sa Puerto Princesa, Palawan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang 5 buwang pananatili at pagbabantay nito sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon sa PCG, ang pag-pull out ng barko sa nasabing teritoryo ay dahil sa masamang lagay ng panahon at pagkaubos ng supply ng pagkain na kailangan ng mga nagbabantay doon. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Matapos ang 5 buwang pananatili ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina o Escoda Shoal, naglayag na ito pabalik sa home port nito kahapon. Ayon sa ulat ng National Maritime Council at ng Philippine Coast Guard, kinailangan ng bumalik ng BRP Teresa Magbanua dahil sa patuloy na nakakaranas ng masamang panahon sa lugar. Naubos na rin ang supply ng pagkain at kinakailangan ding ilikas ang ilan sa mga tauhan nito dahil sa pagkakasakit. A decision for you to reposition yourself as to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. We decided to direct you to proceed Puerto Princesa City because your crew are getting sick, because your ship has suffered critical damage and the weather is bad. And I'd like to emphasize to you, Lieutenant Duran, that you have accomplished your mission. Matatandaang noong August 31, 3 beses na binangga ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa Sabina Shoal. Nagtamo ito ng structural damage gaya ng malaking butas. Tinangka rin itong hatira ng supply ng PCG, ngunit bigo ito dahil sa paghaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas. Your mission was very, very clear. In April, you were directed to proceed to Escoda Shoal. Number 1, to deter any efforts to do small-scale reclamation in that area. Number 2, you were directed because you were to provide the platform and the capabilities for the marine scientific survey and studies which has to be done in the area because of the massive coral destruction reported to us. You've done it very well. And third, you were tasked to provide protection to our fishermen in the area. Pasado 2:00 ng hapon kahapon nang dumaong ang BRP Teresa Magbanua sa Puerto Princesa Port sa Palawan.
Idineploy ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar para i-monitor ang iligal na pagtatambak ng mga patay na corals doon at posibleng reklamasyon. Ang Sabina Shoal ay nasa 75 nautical miles lamang ang layo mula sa Palawan at pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ngayon ang Philippine Coast Guard na hindi maituturing na pag-atras o pagsuko ang ginawang pag-alis ng barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Teresa Magbanwa mula sa pinag-aagawang Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Una nang napaulat na umalis na ang nasabing barko noong weekend matapos ang ilang buwang pagbabantay sa lugar sa gitna ng pag-aligid ng mga barko ng China. Mula sa Maynila, ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mga bagong pahayag ng PCG ukol dito sa nangyaring pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal? Aga nilinaw ng PCG na itong pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal ay walang kinalaman doon sa nangyaring pagpupulong ng Foreign Ministry ng China at Pilipinas noong isang linggo. Ayon sa PCG, desisyon ito ng commandant ng Philippine Coast Guard at kumonsulta ito sa matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Walang isinusukong teritoryo ng Pilipinas. Ito ang iginiit ng Philippine Coast Guard kasunod ng pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, nagdesisyon si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na paalisin muna ang nasabing barko ng PCG dahil sa kasalukuyang kondisyon ng mga crew, kalagayan ng barko at maging ang lagay ng panahon sa lugar. Kahapon dumaong sa Puerto Princesa Port sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa, sakay ang 6 ng crew nito. 4 sa mga crew ay ibinaba na nakaswero. 3 umano sa kanila ay dehydrated, habang isa naman ay sumumpong ang sakit na gout na posibleng dahilan din sa dehydration. Ayon sa PCG, 3 linggo na umanong puro lugaw na lang ang kinakain ng mga crew ng barko. Bagamat moderno ang pasilidad ng BRP Teresa Magbanwa at mayroon itong desalination machine na kayang i-filter ang tubig sa dagat upang gawing inuming tubig, kailangan pa ring palitan ng filter para sa katagalan. Umabot pa niya sa punto na iniipon na lamang ng mga crew ang tubig ulan, pati na ang inilalabas na tubig ng air condition ng barko para lang mayroon silang magamit sa pagluluto at maiinom na tubig. Ang pag-alis ng barko sa Sabina Shoal ay kasunod na rin ng mas matinding pagharang ng China sa mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supplies sa BRP Teresa Magbanwa nitong buwan ng Agosto. Nakapagsagawa ng isang beses na airdrop operation pero dahil sa masamang panahon sa lugar, hindi na ito naulit. Ayon sa PCG, maituturing na mission accomplished ang pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa home port nito dahil sa nagawa nito ang misyon na protektahan ang marine environment at pigilan ng China sa posibleng reklamasyon sa Sabina Shoal. Tiniyak naman ng PCG aga na patuloy pa rin silang magpapatrolya ang kanilang mga barko ng Pilipinas sa pinagtatalunang bahura. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves na pinawalang bisa ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na i-extradite o pauwiin sa bansa ang dating mambabatas. Magkakaroon umano ng panibagong pagliliti sa extradition request. Narito ang report ni Dante Amento. Walang mangyayaring extradition kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa lalong madaling panahon.
Ito ang sinabi ng abogado ng dating kongresista na si Attorney Ferdinand Topacio. Paliwanag ni Topacio, nakatanggap sila ng desisyon mula sa korte sa Timor-Leste na pinawalang bisa ang unang extradition request ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala pong extradition na mangyayari sapagkat na-invalidate, napawalang bisa yung request ng Pilipinas na i-extradite si Congressman Teves. Malinaw po yan. Ito po ang kopya at ito ay verified ng mga abogado namin sa Timor-Leste. Dagdag pa ni Topacio, magkakaroon muli ng panibagong trial o paglilitis hinggil sa hiling ng bansa. For the reasons explained above, the plenary of the Court of Appeals decides to find that the appealed decision is irremediably, walang remedyo, null and void. Yun yung unang desisyon na sinasabing pwede nang i-extradite si Representative Teves. Sa text message ni Justice Secretary Crispin Remulla sa media, sinabi nitong fake news ang pahayag ni Topacio. Una nang sinabi ng DOJ na hindi magtatagal at mapapauwi na si Teves sa Pilipinas. Ayon pa kay Remulla, kausap na ng DOJ ang Philippine Air Force para magagamit ang kanilang eroplano na pagsasakyan kay Teves pabalik ng bansa. Teves is coming home very soon. Malapit na. Andun lang ang papa ngayon sa Timor-Leste at expectation natin within the month uwi na si Teves. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kasong obstruction of justice na isasampa sa mga individual na nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sa pahayag na inisyu ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kahapon, sinabi nito na nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng PNP para mapanagot ang mga tumulong kay Kibuloy para makapagtago sa mga otoridad. Sinabi pa ni General Marbil na hindi makapagtatago ng matagal si Kibuloy kung walang mga kaalyado na nagbibigay ng impormasyon dito sa kinaroroonan ng mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. Ganon din aniya ang mga abogado ni Kibuloy na nagbibigay ng maling impormasyon sa mga pulis. Nagsasagawa na aniya ng case build-up ang CIDG laban sa mga individual na dapat nasampahan ng kaso. Ayon kay General Marbil, hindi titigil ang PNP habang hindi napananagot ang mga ito at hindi na ibibigay ang hustisya sa mga naging biktima ng religious leader. Si Kibuloy ay may mga kasong sex at child abuse at qualified human trafficking. Napilitan itong sumuko ng masukol sa isinagawang 16 na araw na operasyon ng PNP sa KOJC compound. Iginiit ng kampo ng private complainant at umano'y biktima ni Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Apollo Kibuloy na hindi ito dapat bigyan ng special treatment at ikulong kung saan ito nararapat na idetene. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong apela ni alias Amanda na isa sa mga sinasabing biktima ng pang-aabuso ni Kibuloy? Magandang umaga, Ella. Itong kanilang naging apela kasi ay matatandaan natin, Ella. Marami kasing hiling itong si Apollo Kibuloy. Kabilang na nga dyan na gusto niyang ilipat dyan sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Pagkatapos niyan ay may gusto rin siyang gawin na o isa sa ilalim siya sa house arrest. At itong nakaraang Biyernes, kasabay ng arraignment ng kanyang kaso dyan sa Quezon City at Pasig City, ay mahirit pa itong si Kibuloy na isa ilalim siya sa hospital arrest naman dyan sa Veterans Hospital sa Davao City. Ayon naman sa kampo ng private complainant na si alias Amanda na dapat ikulong si Kibuloy sa mga piitan na karaniwang pinagdadalhan sa ibang akusado ng krimen tulad sa City Jail. Dumaan siya sa normal na proseso na pinagdadaanan ng ibang mga akusado. Ang ibang mga kapwa-akusado ni Kibuloy ay inilipat na sa Pasig City Jail alinsunod sa kautusan ng korte noong nakaraang Biyernes. Meron kang non-bailable case, sa City Jail ka or sa kulungan ka talaga, sa piitan, hindi ka
sana walang special treatment. Si Amanda ang nagsampa ng kaso kay Kibuloy na ngayon ay nasa Quezon City Court na child abuse at sexual abuse. Gayon din ang nasa Pasig City na qualified human trafficking na non-bailable o walang piyansa. Dagdag pa ng mga abogado ni Amanda na dapat mananatili dito sa Maynila si Kibuloy. Ella, paliwanagan itong kampo ni Amanda, alias Amanda, ito yung complainant laban kay Kibuloy dahil nga ang pinakabagong hirit nitong si Kibuloy ay mailipat siya sa Veterans Hospital diyan sa Davao City. Ang sinasabi nitong mga abogado at ni Amanda, kumbaga parang mababaliwala yung purpose kung bakit dinala pa dito sa Maynila yung pagdinig at yung kaso ni Kibuloy kung dadalhin lang din naman siya pabalik ng Davao City. Kaya ang kanilang hiling, sana walang special treatment at kung ano yung mga prosesong pinagdadaanan ng mga normal na prosesong pinagdadaanan ng inaakusahan ng isang mabigat na krimen ay gayon din ang pagdadaanan ni Kibuloy. Samantala sa isang pahayag din noon itong nakaraang araw ng DOJ, ang sinasabi nilang mukhang paparating na raw yung request ng US government hinggil dito sa extradition kay Kibuloy. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Handang ibigay ng Philippine National Police ang kustodiya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung ipag-uutos ito ng Valenzuela City Regional Trial Court. Ito'y matapos na ilipat ang kaso ng dating alkalde sa Valenzuela City mula sa korte sa Tarlac. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang magiging basihan ng PNP para ibigay nila sa iba kung sakali ang kustodiya kay Alice Guo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Naghihintay na nga lamang ng ang Philippine National Police sa magiging desisyon ng Valenzuela City Regional Trial Court kaugnay ng kustodiya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa silang bigyan ito ng seguridad sa paglilipat ng kulungan sakaling ito ang maging desisyon ng korte. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na bailable offense naman ang kasong graft na isinampa laban kay Guo, kaya't pakakawalan din ito matapos na maglagak ng piyansa. Si Guo ay nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center. Magugunitang mula sa Capas Tarlac Regional Trial Court ay inilipat ang kaso nito sa Valenzuela City Regional Trial Court, alinsunod na rin sa nakasaad sa batas hinggil sa jurisdiksyon ng korte sa kaso ng isang akusadong halal na opisyal. Nakasaad sa panuntunan na ang kaso laban sa isang elected official ay hindi dapat hawakan ng judicial region kung saan siya nanunungkulan, kundi sa pinakamalapit na korte sa labas ng jurisdiksyon ng judicial region. Ito ay upang hindi maimpluwensyahan ang magiging desisyon ng korte. Ang kasong katiwalian laban kay Guo ay nag-ugat sa umanay pagkakasangkot nito sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban, Tarlac. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inabsuelto ng Department of Justice ang 14 na pulis na dating miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office. Ang mga ito ay kinabibilangan ni na Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Lieutenant Jesus Menes, mga staff sergeants na sina Roy Pioquinto, Robert Alan Raz Jr., Denoroda at Alfredo Andes. Kabilang din sina Corporals Alric Natividad, Ronald John Lanaria, Reynaldo Seno, Troy Paragas, Ronald Montibon, Rachel Solomon, Cristal Ryan Rosita at Jovelyn Tamagos. Base sa resolusyon ng DOJ, kulang sa ebidensya na magdidiin sa naturang mga pulis sa kasong kidnapping, serious illegal detention at forced disappearance ng 4 na drug suspect noong April 13, 2021 sa Cavite. Hindi rin anya malinaw na nakita sa ipresentang CCTV footage na ang 14 na pulis ang dumukot sa 4 na drug suspect. Si Orapa at iba pa ay absuelto din sa administrative case na grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, oppression at grave dishonesty. Sa ngayon ay nakabalik na sa serbisyo ang naturang mga pulis, maliban kay Paragas na may iba pang kinakaharap na kaso.
Natapos na ang ikatlo at huling araw ng bar exam kahapon. Sinalubong naman ang mga yakap at sigawan mula sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at law students mula sa kani-kanilang universidad ang mga nakatapos sa pagsusulit. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Dito po sa kaya. Sinalubong ng suporta ng mga kaanak, kaibigan at law students ang mga bar taker matapos ang 3 araw na bar exams kahapon. Ang overseas Filipino worker na si Carol Pastrana umuwi pa mula Saudi Arabia para salubungin ang anak na bar taker. Sorpresa umano ito sa kanyang anak na nangangarap maging abogado. Sana makapasa siya, pero alam kong kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya yan. Alam kong papasa siya. Pasado 6:00 ng hapon, lumabas ng San Beda University sa Maynila ang anak niyang si Chelsea Jean Pastrana na nakatapos na kumuha ng bar exam. Graduate ito ng law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sinalubong si Chelsea ng mainit na yakap mula sa mga kaanak at hindi inaasahang pagtatagpo nila ng kanyang ina. Hindi ko pa in-expect na nandito mama ko. I love you, Ma. I love you, Te. Thank you, family and friends. Kwento ni Chelsea, hindi madali ang naging bar exam. Eksakto lang, Charis! Mahirap! Pero sana 100% PNM, no? Ang ibang mga bar taker naman, sinalubong ng mga law student na nasa lower year mula sa pinanggalingan nilang mga universidad. Ang mga taga-University of Batangas may dala pang banner at mga lobo para lang i-cheer ang mga graduates mula sa kanilang universidad na kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Mahalagaan nila ang moral support lalo't naiintindihan umano nila ang pagtsatsaga ng mga kapwa nilang nangangarap na maging abogado. Siyempre, nag-aaral din naman po kami ng law. Yung simple pong meron kang kaagapay na tao na yung simpleng na kapag kailangan mo ng tulong, meron tutulong agad sa'yo. Yung anytime na meron kang problema, yun, may malalapitan ka. Hindi ko po alam kung anong na-feel ko, but I'm very happy po na at least po nakatapos po ako and praying po ako sa positive result po. Nakakapagod po and looking forward po ako sa rest. Lumipad naman mula sa Palawan ang mga law student ng Palawan State University para mabigyan ng mainit na suporta ang mga law graduates mula sa kanilang universidad. Kwento ng law student na si B. Jorn Blas mula sa PSU, tumulong silang magpaprint ng mga review materials ng bar examiners bago ang last day ng bar exam. Malaking bagay niya ito dahil hindi na maaabala ang mga magte-take ng bar exam at mas makakapag-focus sila sa pagre-review. Mahirap po yun, sir, kasi right after graduation po, kailangan po nilang pumunta agad dito for the review hanggang po mag-bar exam. So yung wala po sila sa comfort zone nila, wala malayo sa pamilya, wala pong mga kaibigan dito halos, kaya po challenging po talaga sa support system. Very thankful po ako since ramdam na ramdam ko po talaga yung support nila and yung hindi lang po kasi financial yung provide nila kundi moral support. They have been giving us messages na it's very helpful po for our mental health and our emotional health, and they always remind us na alagaan din namin yung physical health namin above all else. Kasi masasayang nga naman yung review namin kung hindi din namin alagaan yung other aspects of our body, di ba? Pero yun, mostly grateful po talaga. So, kung ano po yung results, G lang. Nakakapiga ng utak. Ganyan naman inilarawan ni Bitli John Barakias ang nangyaring pagsusulit. Sobra po nakakapiga. Parang walang araw na hindi ako nagkalagnat while taking the exam. Parang masama yung pakiram, pero kaya naman po. Maging ang magna cum laude ng University of Santo Tomas, nahirapan din sa exam. Mahirap, hindi kasi ako masyado handa eh. Pero may mga ibang parte na madali, may ibang parte na hindi. Yung last exam mahirap, remedial.
Umaasa naman ang iba't ibang mga university na makakasama sa top-notchers ang kanilang mga law graduates. Go future lawyers! Make it to the top! Nauna nang sinabi ni Bar Exam 2024 Supreme Court Justice Mario V. Lopez na nasa higit 10,000 ang mga bar takers sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa Supreme Court, sa December ngayong taon, inaasahang mailalabas ang resulta ng bar exam ngayong 2024. At pagsapit naman ng January 2025 ay isasagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Kamara ang plenary debate sa 2025 national budget ngayong araw. Target namang ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.352 trillion peso national budget sa September 25. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano-anong mga ahensya ang sasalang sa plenaryo ngayong araw? Ela, inumpisahan ng House of Representatives sa paglalatag ng general principles at provisions para sa floor deliberations ang 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill sa plenaryo ng Kamara. Nakahanay na pagdebatihan panukalang pondo ng Department of Finance, attached agencies at corporations nito, National Economic and Development Authority at Department of Budget and Management. Pagdedebatihan din ng mga mambabatas ang lump sum funds at panukalang pondo ng Judiciary at Department of Justice. Nagbigay ng talumpati si House Speaker Martin Romualdez bago magsimula ang plenary debates at iginiit ang mandato ng Kamara na suriin ang paggastos ng mga ahensya ng pamahalaan. Tila naman may Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. 8 araw ang inilaan ng Kamara para sa plenary debate. Sa September 23 naman, nakatakdang pagdebatihan ng mga kongresista sa plenaryo ang pinapyasang pondo para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Huling tatalakay ng pondo para sa Department of Public Works and Highways, Office of the President at Congress. Sa September 25 naman ay nakatakdang ipasa ang 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iimbestigahan sa House of Representatives ang ginawang paggastos ng Office of the Vice President o OVP. Batay sa schedule ng Kamara, nakatakdang isalang ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Miyerkules, September 18, ang privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Ang komite ang itinuturing na Blue Ribbon Committee ng Kamara. Sa talumpati ng kongresista, tinuligsa nito ang pangalawang Pangulo sa hindi pagdalo sa isinagawang budget hearing ng House Appropriations Committee noong September 10, 2024. Kinwestiyon din ito ang paglalaan ng pondo ng OVP para sa ayuda sa National Capital Region. Nais din itong i-verify kung verified ang 100,000 bilang ng benepisyaryo sa mga social service program ng tanggapan ni BP Duterte.
Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang umano'y maluhong birthday celebration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagtanghal ang English pop rock band Duran Duran. Ipinagdiwang sa isang 5-star hotel sa Pasay City ang kaarawan ng Pangulo at naging kontrobersyal dahil sinagot umano ng old friends ng presidente ang gastos sa kaarawan nito. Ayon sa kongresista, sa gitna na milyon-milyong kababayan ang nalulugmok sa kahirapan, nagpapakita lamang ang maluhong selebrasyon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga namumuno at karaniwang mamamayan. Dagdag pa nito, dapat magsilbing halimbawa ang pagpapakumbaba at pagmamalasakit ang mga lider ng bansa. Hindi rin anya maganda ang magarbong handaan lalo na kung ayaw ipakita o ilahad sa ang ginastos ang pera ng bayan. Hindi ginastusan ng gobyerno ang birthday party ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang hotel sa Pasay City. Sa isang pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, nakasaad na mga kaibigan ng Pangulo ang nag-organisa nito. Nasorpresa pa umano ang Pangulo na ang English pop rock band na Duran Duran ang tumugtog sa party. Sa isang text message, sinabi ni PCO Secretary Cesar Chavez na walang ginastos dito ang gobyerno. Good news para sa mga motorista, panibagong rollback sa presyo ng langis ang ipatutupad bukas, araw ng Martes, September 17. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso naman kada litro ang magiging rollback sa presyo ng gasolina at 1 peso and 65 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Tinamaan ng kidlat ang catenary wire sa Gilmore Station ng LRT Line 2 kasabay na malakas na ulan na naranasan kagabi. Bunsod nito na antala ang pagbubukas ng operasyon kanina ng LRT 2 dahil sa pagsasaayos ng nasirang catenary wire na siyang nagbibigay ng kuryente sa tren. Sa kopya ng CCTV na nakuna ng LRTA, makikita na tinamaan ng kidlat ang kable sa Gilmore Station. Alas 5 na ng umaga nang magbukas ang biyahe ng LRT2 sa mga pasahero. Binuksan na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang kauna-unahang satellite office sa Robinsons Galleria. Bukod sa MMDA office sa Pasig City, pwede na rin ditong magbayad ng multa ang mga motoristang mayroong traffic violations. Mula sa Ortigas, Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ngayong araw ba pwede na diyang pumunta yung mga motorista na magbabayad ng kanilang penalty? Din mismo ay pwede nang pumunta yung mga motorista kung meron silang huli at na-issuean sila ng violation ticket mula sa MMDA. Pagkatapos ng ribbon cutting kanina, bandang mga alas 10, ay meron na ring mga MMDA personnel yung nag-aabang para iproseso yung mga violation ticket ng mga nahuling motorista dito nga sa kanilang satellite office. At ngayong araw nga ay bukas na itong Traffic Management Satellite Office ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa ground floor ng Robinsons Galleria sa Quezon City. Yung mga motorista na nahuli ng MMDA at na-issuehan ng violation ticket, anumang violation ay pwede na ditong magbayad. Ito yung kauna-unahang satellite office ng MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mas kumbinyente ito sa mga motorista na magbabayad ng multa dahil nasa loob sila ng mall. Kumpara kasi sa kanilang main office sa Pasig City, kapag humaba ang pila ay sa labas na naghihintay ang mga kliyente kaya naiinitan. Bukod dito sa Robinsons Galleria ay merong mga accessible na public transport, hindi katulad sa Julia Vargas na hindi nadadaanan ng regular na ruta ng mga pampublikong sasakyan. At ayon naman aga sa management ng Robinsons, pwede pang magkaroon ng satellite office ang MMDA sa iba pa nilang mga branch.
Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Philippine General Hospital sa Ermita sa Maynila dakong alas 6 kaninang umaga. Base sa impormasyon mula sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot ng hanggang ikalawang alarma ang sunog sa PGH dakong 6:21 a.m. at idineklara ring fire out bandang alas 7:08 ng umaga. Sa mga larawang ibinahagi ng Manila DRRMO, makikita na agad inilabas ang ilang mga pasyente mula sa loob ng ospital dahil sa nangyaring sunog. Handa naman ang Department of Health na umasiste sakaling kailanganin na ilipat ng ospital ang mga pasyenteng naapektuhan ng sunog. Sumalag na sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa susunod na taon. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano na yun na pag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay sa proposed budget ng DSWD? Agakriwestiyon ng mga senador ang napakaraming tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nananatiling contractual pa rin ang posisyon sa trabaho. Ito ang pangunahing binuksan na usapin ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado kaugnay nga sa panukalang budget ng DSWD para sa susunod na taon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 6,000 tauhan ng ahensya ang kasalukuyang nasa ilalim ng contract of service o contractual. Binigyan din naman ni Senador Tulfo na nais niyang unahing mairegular sa trabaho ang social workers na dekada nang nagsisilbi sa DSWD ngunit hindi pa rin nare-regular sa trabaho. Ang 6 mambabatas, taon-taunaan niya itong hinihiling sa DSWD, ngunit hindi pa rin ito na isasagawa. Paliwanag din DSWD, taon-taon din nilang ipinapanukala sa Department of Budget and Management o DBM na gawing regular ang posisyon ng ilang kanilang mga tauhan, ngunit hindi ito natutupad. Sa halip, ang napayagan pa lang ay ang pag-convert sa nasa 4,000 individual mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na mailagay sa contractual status mula sa job order. Sambit ni Senador Amy Marcos, number 1 na violator sa end of contract o ENDO ang gobyerno mismo at numero 1 ang DSWD sa may pinakamaraming ENDO sa pamahalaan. Dagdag pa ng Senador, nakasisindak na ang 41 hanggang 44% ng mga tauhan ng DSWD ay hindi permanente. Nangako naman ang DSWD na patuloy na makikipag-usap sa DBM kaugnay ng regularisasyon ng kanilang mga tauhan. Bukod rin ito ay naisipatawag ni Senador Raffy Tulfo si DBM Secretary Amena Pangandaman upang maresolba ang naturang issue sa kontraktualisasyon. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pansamantalang suspendido ngayon ang paglalayag na maliliit na sasakyang pandagat sa isla ng Masbate, bunsod ng inilabas na gale warning ng Pag-asa. Samantala, suspendido rin ang klase sa lalawigan ng Albay dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Masbate? Yes, Ella, sa ngayon nga ay medyo makulimlim papawirin dito sa particular sa siyudad ng Masbate at may bugso pa rin ng hangin pero tumila na rin ang pagbuhos ng ulan dulot nga yan ng sama ng panahon at ng habagat, Ella. Hindi pa nga pinahintulutan ng Philippine Coast Guard na maglayag ang mga sasakyang pandagat na may timbang na 250 below gross tonnage, buso na nakataas pa ang gale warning dahil sa sama ng panahon nararanasan sa bansa. Ito yung maliliit na sasakyang pandagat gaya ng fast craft na may biyaheng Masbate to Pilar Port, Masbate City to Lagundi Port sa isla ng Tikawa. Bagay mga motorized bangka ay hindi pinahintulutang makalaot o makapangisdaman ang mga mamamalakaya. Pinahintulutan naman ng PCG Masbate ang mga biyaheng ng Roro vessel patawid ng Pilar Port sa Sorsogon at Piaduran Port sa Albaya.
Kahapon September 15, 25 pasahero ang pansamantalang namalagi sa passenger terminal sa pantalan ng Bulan, Sorsogon. Hindi pinayagang makabiyahe ng PCG ang sasakyang pandagat na patawid sana ng San Jacinto Port sa Ticao Island. Pinagkalooban naman ng food assistance ng lokal na pamahalaan at PCG Sorsogon ang mga naturang stranded na pasahero. Nagsuspindi naman ng pasok sa eskwela ang mga lokal na pamahalaan kaninang umaga sa lalawig ng Albay dahil sa epekto ng habagat. Walang pasok sa pribado at pampublikong eskwelahan sa 6 na lugar sa Albay. Ito ay mga bayan ng Malilipot, Malinaw, Bakakay, Pulanggi, Kamalig at Siyudad ng Tabaco. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Jerry, kumusta ang linya ng komunikasyon dyan at yung supply ng tubig dyan sa Masbate? Yes, Ella, ngayon ay dito sa Masbate ay maayos pa naman ang linya ng komunikasyon, may signal naman at hindi pa naman napuputulan ng supply ng kuryente dito sa isla ng Masbate. Ella. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia. Wala ng buhay nang ma-recover ngayong umaga ang 38 gulang na babaeng natangay ng baha sa barangay Magara Rojas, Palawan kagabi. Ayon kay Barangay Captain Danny Apgao, galing umano sa selebrasyon ng kaarawan ng kanyang ama ang biktima nang pinilit tawirin ang ilog kasama ang kanyang asawa. Subalit, sa lakas ng agos ay natangay ng tubig ang babae. Samantala, simula noong September 14, naka-heightened alert na ang disaster officials para sa monitoring ng mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot ng habagat. Maliban sa 90 boxes ng canned sardines, nakapamahagi na rin ang lokal na pamahalaan ng mga family food packs para sa mga pinalikas at nasa mga evacuation center. Nakaligtas si dating US President Donald Trump sa hinihinalang isa na namang assassination attempt na nangyari sa kanyang Florida golf course. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang isang potensyal na suspect. Natagpuan sa scene ang isang AK-47 style firearm at scope. Gayon din ang 2 backpacks at isang GoPro camera. Nangyari ang insidente halos 2 buwan pagkatapos na tangkain ng isang gunman na i-assassinate si Trump sa isang campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Isang bumbero ang nasawi sa kasagsagan ng isang flood rescue sa Austria, samantalang isang tao naman ang nalunod sa Poland. Sa gitna ito ng pananalasa ng Storm Boris sa Central at Eastern Europe. Sa Romania, 5 tao ang nasawi, samantalang may mga nawawala rin sa Czech Republic. Idineklarang disaster area ang Austrian province sa paligid ng Vienna at ayon sa mga lider ng lugar, nakararanas sila ng malalang sitwasyon. Nagdeklara naman ng state of natural disaster si Poland's Prime Minister Donald Tusk. Nagtapos na ang SpaceX Polaris Dawn mission sa isang splashdown sa baybayin ng Florida, USA. Itinuturing na makasaysayan ng misyon kung saan naisagawa ang kauna-unahang spacewalk ng non-government astronauts. Sa dagat bumagsak ang Dragon spacecraft madaling araw ng Linggo, September 15. Nag-deploy naman ang recovery team para ma-retrieve ang capsule at ang crew. At para naman alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon, mahigpit na binabantayan ngayon ng Pag-asa ang bagyong Hiner. Inaasahan itong magla-landfall sa loob ng 24 na oras at babaybayin ang Northern at Central Luzon. Narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na po ang update sa Tropical Depression Hiner. Ngayon po ay September 16, 2024.
Kanina pong alas 10 ng umaga ay huling namataan ang Tropical Depression Hiner. Ito po yan. Sa layong 325 km east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasang kikilos po ito pakanluran, timog-kanluran ng napakabagal. At meron naman po tayong minomonitor pa, gaya ng sinabi po ni Dr. Servando, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Pulasan, nasa 2,050 km east-northeast ng Southern Luzon. Pero dahil po ang Tropical Depression Hiner ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito po muna ang pagtutuunan natin ng pansin sa ating press briefing ngayong umaga. Ang Hiner po ay inaasahang magla-landfall within 24 hours. Kung mapapansin po natin sa ating track, ay ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay babaybayin po nito ang bulubunduking lugar po ng Northern Luzon at yung northern portion po ng Central Luzon. At ang Hiner po ay inaasahan pong maaaring ma-reach ang tropical storm category bago po ito mag-landfall. So hindi po natin niro-rule out na lumakas pa po bago po ito mag-landfall. So inaasahan nga pong bukas ng umaga ay lalabas din po ito dito sa West Philippine Sea o nasa dagat na po. At sa West Philippine Sea, inaasahan din po na kung hindi man po maging isang tropical storm bago po ito mag-landfall, ay magiging tropical storm category po ito paglabas po ng West Philippine Sea. At inaasahan din po na mag-exit po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner bukas po ng gabi at kung hindi naman po ay Wednesday po ng umaga. Ito po yung mga areas kung saan po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So, ang nakataas po ang Wind Signal number 1 sa Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon. Kasama po dyan ang Polillo Island. So specifically po yung northern portion po ng Quezon ay yung General Nakar, Infanta at Real. Ito naman po ang maapektuhan ng malalakas na pagulan dulot po ng direktang rain bands po ng bagyong Hiner at ang southwest monsoon na mapag-iibayo po ng dalawang sama ng panahon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So matitinding pagulan po ang inaasahan pa rin dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng magtanghali. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bataan, Bulacan, ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan po ang inaasahan po dyan sa bahagi yan po ng ating bansa. Bukas naman po na magtatanghali hanggang Wednesday po na magtanghali ay matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora at Polillo Islands. Katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan po ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng CAR at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Pagdating po ng Wednesday po ng magtanghali ay medyo mababawasan na po yung areas po na may mga pag-ulang matitindi. Kaya naman po dito po sa Occidental Mindoro, meron pa rin pong ito na lang po yung natirang lugar kung saan po meron pong matitinding pagulan, dulot na lamang po yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela at Apayao ay meron pa rin pong inaasahan katamtaman
hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Kung mapapansin nyo po, laging nandyan po ang areas ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island region, and for the past 4 days po ay inuulan na po ang mga areas na ito. Inaabisuhan naman po natin yung areas po kung saan po mananalasa po yung bagyong Hiner, na inaasahan din po na matitinding ulan po ang idudulot po ng bagyong Hiner dahil po bulubundukin po ang areas po ng Northern Luzon at pwede pong ma-enhance yung mga pag-ulan habang ito po ay namamaybay sa bulubunduking lugar po ng Hilagang Luzon. At para po sa iba pang mga update kaugnay sa bagyong Hiner, manatili po kayong nakatutok sa mga social media page ng UNTV News and Rescue at sa DOST Pag-asa. Tinapos na ng AFP Cavaliers ang 6 winning streak ng GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Dahil sa panalo, nasungkit ng AFP ang twice-to-beat advantage sa semifinals. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadias. Mabilis na niratrat ng opensa ng AFP Cavaliers ang GSIS Furies sa kanilang pagtutuos para sa second spot na magbibigay ng twice-to-beat advantage sa semifinals ng Executive Face-Off ng UNTV Cup. 5 players ng Cavaliers ang nagbuslo sa first quarter para ilista ang 5-point advantage, 14-9, habang si Homer Garcia naman ay may 6 points na para sa GSIS. Second frame, dumikit ang GSIS with Charles Lagman and attorney Frimo Chuyako leading the offense para sa Furies with combined 11 points, 31-30. Third kanto, bumawi sa depensa ang AFP at nalimitahan sa 12 points ang GSIS sa quarter na ito. Plus na puwersa pa ang Furies na mag-commit ng 8 turnovers. Take-over mode naman si Captain Paul Yamamoto sa opensa na pumutok ng 8 points para lumayo sa 9 na puntos ang hinahabol ng GSIS, 51-42. Bumomba ng 3-13 run ang Cavaliers kaya naman lumobo sa 19 puntos ang lamang ng AFP after 4.5 minutes sa last quarter, 45-64. Pinilit maghabol ng GSIS sa pangunguna ni Homer Garcia na gumawa ng 8 points pero hindi ito naging sapat para pagurin ang mas kondisyon ng mga sundalo. Dinomina ng AFP ang board sa fourth quarter with 16 total rebounds kontra sa 5 lamang ng GSIS. Sina Colonel Marlo Humalesa naman at Colonel Ramon Gurat II ang nanguna sa opensa ng AFP at nagpaputok ng combined 12 points para ibauna ang GSIS hanggang sa maubos ang oras. 73-60, panalo ang AFP. Best player of the game sina Captain Paul Yamamoto na kumolekta ng 17 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Colonel Marlo Humalesa na kumamada ng 9 points, 5 boards, 3 dimes and 4 steals. Despite of our busy schedule sa kanya-kanya naming mga trabaho, we make it a point na at least once or twice a week nagka-practice kami for this game. Hindi pa kami makapag-kampante dahil sila rin yung nakaharapin namin. So we have twice to beat advantage. Practice, yun ang ang aming gagawin. At saka depensa, yun ang nagpapapanalo sa amin yung depensa. Dahil sa panalo, tinapos na ng AFP ang 6 winning streak ng GSIS at nasungkit ang ikalawang pwesto. Muling magtutuos ang AFP at GSIS sa semifinals kung saan kailangang talunin ng 2 beses ng GSIS ang AFP para makapasok ito sa finals. Sa
Samantala, nailista naman ng Comelec Fast Trackers ang kanilang unang panalo sa liga matapos magwagi sa DOJ Beacon sa first game. Habang nagwagi naman ang Ombudsman Grabmasters kontra sa SSS Kabalikat Pension Protectors sa second game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 116, versikulo 5, na nagsasabi, mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.